Bago mo bigkasin ang pangalang ito, mag-ingat ka. Ang pangalang ito ay hindi lamang isang label. Ito ay isang susi sa isang bilangguang 4,000 taon na ang tanda. Akala mo ba ang Rumpelstiltskin ay isa lamang maliit na duwende mula sa mga kuwento ng Grimm? Nagkakamali ka. Ang orihinal na nilalang ay hindi isang duwende. Siya ay isang pact maker mula sa panahon ng Bronze Age. Isang demonyong isinilang mula sa dugo at ginto sa mga kaparangan ng Central Asia noong 2000 BC. Manatili ka sa akin sa susunod na ilang minuto dahil ibubunyag ko kung bakit ang pagula sa kanyang pangalan ay hindi isang laro, kundi ang tanging paraan upang pigilan ang isang sinaunang ritual na kumukuha ng buhay ng bawat panganay na anak sa isang sumpay na linya ng dugo. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa paggawa ng ginto mula sa dayami. Ito ay tungkol sa alchemy ng mga kaluluwa. Ang ginto ay pain lamang. Ang tunay na premyo ay ikaw. 4,000 taon na ang nakalilipas. Bago pa ang mga hari at bago pa ang pagsulit, may isang kasunduang ginawa sa ilalim ng isang itim na buwan. Sa isang panahong ang tao ay nagsisimula pa lamang humubog ng tanso at bakal. May isang ama sa kanyang kasakiman para sa kapangyarihan ang nag-alay ng hindi pa isinisilang na hininga ng kanyang lahi sa isang nilalang na walang anyo. Ang nilalang na ito, na tinatawag nating Rumpelstiltskin, ay isang Nameless One. Sa sinaunang paniniwala, ang isang bagay na walang pangalan ay hindi maaaring mamatay, hindi maaaring makulong, at hindi maaaring talunin. Siya ang anino na naghihintay sa gilid ng apoy, ang boses na bumubulong ng mga pangako na kayamanan kapalit ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa ginto, ang hinaharap. Ang kasunduang ito ay hindi nakasulat sa papel, kundi sa mismong yene ng sangkatauhan. Isang utang na kailangang bayaran, generation matapos ang generation. Paglipas ng libu-libong taon, ang sumpa ay naglakbay. Tumawid ito sa mga bundok at dagat hanggang sa makarating ito sa madidilim na kagubatan ng medieval Germany. Doon, ang anak ng miller na si Elspeth ay naging biktima ng isang kasalanang kasingtanda ng mundo, ang kasinungalingan ng isang ama. Ang kanyang ama, sa pagnanais na maging tanyag sa mata ng hari, ay nagsabing kaya ng kanyang anak na gawing ginto ang dayami. Ngunit sa mundong ito, walang nakukuha ng libre. Ang batas ng Exchange ay malinaw. Para makakuha ng isang bagay na banal, kailangang mag-alay ng isang bagay na buhay. Nang lumitaw ang maliit na figura mula sa mga anino ng tour na Elspeth, hindi ito ang cute na karakter na nakikita mo sa mga cartoon o pambatang aklat. Siya ay may balat na parang tuyong parchment, mga matang nagniningning na parang nagniningas na uling, at isang aura ng amoy ng luma at nabubulok na panahon. Ang kanyang boses ay parang pagkiskis ng 2 tuyong buto. Ang kanyang pag-ikot ng dayami ay hindi mahika. Ito ay pagmamanipula ng mismong hibla ng realidad. Bawat hibla ng gintong ginagawa niya
ay isang taon na ninakaw mula sa buhay ng mga tao. Ang gintong iyon ay hindi nagniningning dahil sa liwanag, kundi dahil sa enerhiya ng mga kaluluwang kanyang kinuha. Anong ibibigay mo sa akin? Tanong ng nilalang. Una, ang kwintas. Pangalawa, ang singsing. Ngunit sa ikatlong gabi, wala nang natira kay Elspeth kundi ang kanyang kinabukasan, ang hininga ng kanyang unang anak. Ito ang sandali na ang 4,000 taong plano ni Rumpelstiltskin ay malapit ng mabuo. Ang lihim na itinatago ng kasaysayan ay ito. Si Rumpelstiltskin ay hindi nagnanais ng mga sanggol para maging kasama sa kakahuyan. Kinakailangan niya ang isang pure vessel, isang batang inapo ng orihinal na linya ng dugo na gumawa ng pact noong 2000 BC. Siya ay tumatanda. Ang kanyang espiritu ay unti-unti nang naglalaho sa hangin at kailangan niya ng bagong katawan upang mailipat ang kanyang kamatayan. Ang sanggol na Elspeth ang tanging paraan upang manatili siyang buhay para sa susunod na 4,000 taon. Ang kanyang pangalan ang tanging anchor na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Sa sinaunang mahika, ang pangalan ay ang kaluluwa. Kung malalaman ang kanyang pangalan, ang anchor ay mapuputo at siya ay lalamunin ng kailaliman ng panahon kung saan siya nanggaling. Kaya naman siya nagsasayaw sa gabi, kampante na walang sinuman ang makakaalam sa mga tunog na bumubuo sa kanyang pagkatao. Ngunit ang universo ay may paraan ng pagbabalance sa sarili. Nang mahanap ng mensahero ng reyna ang nilalang sa gitna ng gabi, sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan kung saan ang mga puno ay may sariling mga meta, narinig niya ang kanta. Isang kanta sa isang wikang hindi na sinasalita ng sinumang tao sa loob ng 4 na milenyo, ang wikang Proto-Indo-European. Ang pangalang binikas niya ay hindi lamang Rumpelstiltskin, kundi isang serye ng mga tunog na nagpapahayanig sa pundasyon ng Thor at nagpapatahimik sa mga hayop sa gubat. Ito ay isang frequency ng pagkawasak. Nang bumalik ang mensahero at ibinigay ang pangalan kay Elspeth, ang hangin sa palasyo ay naging malamig. Nang pumasok ang nilalang upang kunin ang sanggol, ang kanyang ngiti ay parang isang sugat sa kanyang mukha. Ngunit nang bikasin na Elspeth ang pangalan, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tagumpay ng reyna ay hindi isang happy ending. Sa pagbanggit ng kanyang pangalan, hindi lamang siya naglaho sa isang poof ng usok. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maghiwalay. Ang kanyang balet ay nagbitak-bitak na parang tuyong lupa matapos ang mahabang tagtuyot. Ibinalik niya ang lahat ng gintong ginawa niya sa pagiging dayami. Ang mga kayamanan ng hari, ang mga peder ng palasyo na pinalamutyan ng ginto, lahat ay naging bulok na dayami sa isang kisapmaita. Ang kapangyarihan ng kaharian ay gumuho sa isang gabi. Ito ang parusa sa mga taong gumagamit ng shortcut patungo sa kayamanan. Ang ginto ni Rumpelstiltskin ay isang sumpa na diskis bilang biyaya.
Ang misteryo ng 4,000 taon ay nagtuturo sa atin na ang bawat utang ay dapat bayaran, at ang ilang mga pangalan ay mas mabuting manatiling nakabaon sa limot. Ngunit ang kwento ay hindi natatapos doon. Sinasabi na ang pangalang Rumpelstiltskin ay isa lamang sa kanyang libu-libong pangalan. Sa bawat kultura, sa bawat panahon, siya ay may ibang tawag. Sa Sumeria, siya ay isang anino sa mga Pader. Sa Egypt, siya ang magnanakaw ng mga panaginip. Sa modernong mundo, siya ang boses na nag-udyok sa iyo na ipagpalit ang iyong oras para sa mga bagay na walang halaga. Hanggang gayon, sinasabi na sa mga liblib na lugar kung saan ang dayami ay natitipon at ang hangin ay nananatiling tahimik, maririnig mo pa rin ang mahinang tunog ng isang umikot na gulong, isang metronom ng tadhana na naghihintay para sa susunod na desperadong kaluluwa. Naghihintay siya sa iyo. Sa iyong kasakiman, sa iyong takot, at sa iyong pagnanais na makuha ang lahat ng walang kapalit. Dahil sa dulo ng lahat, si Rumpelstiltskin ay hindi isang nilalang sa labas natin. Siya ang bahagi ng ating sarili na handang isakripisyo ang bukas para sa ginto ng ngayon. At ang kanyang pangalan, marahil ay alam mo na ito. Marahil, ang kanyang pangalan ay ang sarili mong anino.